matagpuan mo ang tunay na pagsamba sa tahanan ng bawat isa, Panginoon. Tunay na narito kami, Panginoon, para purihin ka, luwalhatiin ka, Panginoon, at itaas ang iyong pangalan. Kaya nga, Panginoon, magpakahayag ko po sa araw nito, tunay na ikaw ang aming mararanasan, ikaw ang aming makikita, Panginoon, sa araw na ito. Dinadalangin po namin ang iyong lalaking lingkod na gagamitin, Panginoon. Tunay nga na itago niyo po siya sa iyong likuran at patuloy na ikaw, Banal na Espiritu, ang magbigay ng mga salita na gagaling sa iyo, na lalabas sa kanyang mga bibig ay magsisilbing buhay, Panginoon, para sa bawat isa. Gayon din ang ibang mga lingkod mo, Panginoon, sila Bishop, sila Pastor Dexter, Pastor Kenneth, Pastor Jong, Panginoon, lahat ng mga lingkod mo, Panginoon, tunay nga na empower them, and tunay nga na ikaw ang patuloy na malakas na gumamit sa kanila sa mga panahong ito, Panginoon. Tunay nga, Lord, we want more of you, Panginoon. Tunay na ikaw ang patuloy namin ninanais sa buhay namin, Panginoon. Tunay nga na ang pagmamahal mo ang foundation ng lahat ng pagmamahal dito sa mundo. Kaya nga maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy ang pagmamahal mo ay binibigay at pinagkakaloob mo sa bawat isa, Panginoon, na nananalig sa iyo, Panginoon. Kaya nga, Lord, you know our hearts. Narito kami, Panginoon, tunay na nais uhaw sa presensya mo. Kaya nga, Lord, alam po namin na hindi mo kami bibiguin dahil tunay na narito ka para ipagkaloob lahat ng aming mga ninanais, Panginoon. Tunay na narito ka para punan ang mga kauhawan, ang mga kagutuman ng bawat spirito, ng bawat isa, Panginoon. Kaya nga, maraming salamat, Panginoon.
ka, Panginoon. Tunay nga na turuan niyo po kaming sumamba at magpuri sa Espiritu at katotohanan dahil yun ang nararapat na matanggap mo sa buhay ng bawat isa. Tunay na ang mga hininga na nasa amin, Panginoon, ito, ikaw ang nagbigay nito. Kaya nga, Lord, tunay na magamit ng bawat isa ito para purihin ka, sambahin ka, Panginoon. Kaya nga, maraming salamat, Panginoon, dahil tunay na ikaw ang patuloy na tumutugon sa lahat ng aming mga pangailangan. Patuloy na hindi mo kami pinagkukulang, Panginoon. Simula pa lang ng quarantine na ito, Panginoon, ng lockdown, Panginoon, ikaw na nagbubuhos, Panginoon, ng mga biyaya. Ikaw na ang nagbubuhos ng mga pangangailangan, ng mga pagkain ng bawat isa. Kaya nga patuloy na sa iyo kami magtitiwala dahil patuloy na ipinahahayag mo ang iyong sarili sa bawat isa na ikaw ay dakila, ikaw ay tapat. Wala kang katulad, Panginoon. Kaya nga maraming salamat, Panginoon. Ikaw po ang aming tinataas sa iyo lang ng papuri at kapasalamatan. In Jesus' mighty name we pray. His feet lead to glory. Let the nations rise to Thee. Honor and praise to Your name. Let Your face shine on us, and the world will know You live. All the heavens shout Your praise. Beautiful is our God, the universe will sing hallelujah to You, our King. Holy, holy are You, Lord. The whole earth is filled with Your glory. Let the nations rise to Thee. Honor and praise to Your name. Let Your face shine on us, and the world will know You live. All the heavens shout Your praise. Beautiful is our God, the universe will sing hallelujah to You, our King. And all the heavens shout Your praise. Beautiful is our God, the universe will sing hallelujah to You, our King. Let Your face shine on us, and the world will know You live. All the heavens shout Your praise.
Lord. Praise is the Lord in whom we have the victory. He hates us against the enemy. We bow down on our and Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Throughout earth and heaven above. Throughout earth and heaven above. I'll sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I'll sing praises to
lift your name on high, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, we thank you. Oh, we honor you. The presence of God is in this place. The presence of God is in your house this morning, brothers and sisters. By simply thanking Him, by simply honoring Him, by simply saying, "Welcome, Holy Spirit, in this place." By simply inviting the presence of God, the Holy Spirit will come into your house. The Holy Spirit will come into your life. Praise God. Hallelujah. Ang mga nakararanas ng presensya ng Diyos, yung pong mga nagnanais. When you desire the presence of God is available every second, every minute, every hour, every day. Hallelujah. Nang araw ng ang Panginoong Hesus, malagutan ng hininga, nang sabihin niya, "It is finished." Yung kurtinang makapal sa tabernacle na ipinagawa ng Diyos, ito po ay nahapak mula sa itaas hanggang sa baba. Yung pong naghihiwalay sa dakong kabanal-banalan at sa mga tao na makasalanan, na wala na po yung tabing. Every believer of the Lord Jesus Christ can come boldly, with confidence, buong tapang at buong pagkakatiwala. Available ang presensya ng Diyos. If you are a believer, experience the presence of God this morning. Hallelujah. Sa iyong bahay na ikaw ay namin na sa live streaming na ito, itaas mo ang iyong kamay at sabihin mo, "Banal na Espiritu, salamat. Narito ka sa aming bahay. Narito ka sa aming tahanan. Salamat sa dugo ng kordero na nakapahid sa aming mga tahanan, sa aming mga buhay, sa aming buong sambahayan, sa aming mga kamag-anak. Ang dugong ito ay aking naisasamo. Ito ang dumaig sa salot ng kamatayan sa panahon ni Moises. Hanggang sa panahong ito, hindi nagbabago ang Diyos. The same, yesterday, today, and forever. Nilalampasan ng salot na kamatayan ang bawat bahay na may dugo ng kordero. Oh, salamat sa iyo. Sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan. Salamat sa kapuspusan ng banal na Espiritu na nasa aking buhay, nasa aming mga tahanan. Iniingatan mo kami, ginagabayan mo kami, kinahaawaan mo kami, kinahahabagan mo kami. Salamat, ang iyong mga mata ay nakatingin sa amin. Salamat, ang iyong pakinig ay nakabukas sa aming mga daing. Sa umagang ito, dumadaing kami sa iyo. Idinadaing namin sa iyo ang aming bansa, ang aming mga kababayan, ang aming gobyerno. Kahabagan mo ang bansang Pilipinas. Kahabagan mo ang mga Pilipino. Kahabagan mo ang aking mga kapitbahay. Kahabagan mo ang aking mga kaibigan. Kahabagan mo sila lahat, Panginoon. Sapagkat ang habag mo ang nagligtas sa isang bansa. Ang habag mo, ang awa mo rin ang nagligtas sa amin. Salamat sa kaawaan. Salamat sa kahabagan. Salamat sa aming Panginoong Hesus na ibinigay ang kanyang buhay dahil sa amin. Oh, napakabuti mo, Panginoon. Praise God. Karapat-dapat ka sa aming pagsamba. Hindi lamang kami naniniwala sa iyo. Hindi lamang kami sumasampalataya sa iyo. Kami naglilingkod sa iyo. Naglilingkod kami sa iyo, Panginoon, sapagkat mawawala ang lahat ng bagay.
Lilipas ang lahat ng aming pinagkakapitan. Lilipas ang lahat ng bagay na narito sa lupa. Subalit ang Diyos naming pinaglilingkuran. Hallelujah! Ang sabi mo, ang sumasampalataya, hindi mapapahi. Praise God! Praise God! Ako'y sumasampalataya. Sabihin mo sa iyong tahanan, ako'y sumasampalataya. Si Jesus, sinugo mo para sa akin. Siya'y namatay. Subalit pagkatatlong araw, siya'y binuhay ng Diyos sa mga patay. Ang resurrection power na ito, nasa aking buhay, nasa aking buong sambahayan. Tinatanggap ko ito, pinaniniwalaan ko ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Sige, sambahin mo ang Diyos sa tahanan sa gabi, sa umaga nito. Welcome the Holy Spirit in your house this morning. Make your house heaven. Make your house mapuno ng kalwalatian ng Diyos ang inyong bahay. Make a part of this morning service. Ruach Elohim, umalele nasi at rekotano ieladi rapikam kapisi anak tumas wiwin kalabo. Come, Holy Spirit, come and fill us now. For you are welcome in this place. Show your mercy and your grace. Come and fill us, Holy Spirit, come. Baruch haba, Baruch haba, Ruach Elohim. Baruch haba, Baruch haba. Welcome, Spirit of God. Holy Spirit, come and fill us now. For you are this place. Show your mercy and your grace. Come and fill us, Holy Spirit, come. Baruch haba, Baruch haba, Ruach Elohim. Baruch haba, Baruch haba. Welcome, Spirit of God. Welcome, Spirit of God. Praise God. Hallelujah. Amen. Good morning sa inyo lahat na sumasabay sa live streaming na ito sa inyong mga bahay. Welcome sa ating worship service na ginaganap sa tahanan ito. At ngayon po ay Easter Sunday. Sineselebrate po ito ng ating bansa, ng buong Pilipinas. Ito po ay kaugalian natin
Tradisyon po natin ito. At ito po ay hinango sa Biblia. At kahit po yung aking nanay nung siya nabubuhay pa, kami po ay ginigising pagka po yung kumakalimbang na yung kampana sa simbahan, kami pinalulundag ng malakas para raw po kami ay lumaki. Yung pong tradisyong iyon ay aming kinagisnan hanggang sa katagpuin ako ng Panginoon. Praise God. Sa umagang ito ay napakahalaga nitong ibabahagi ko sa iyo. Lalo na ikaw na sumusubaybay, alam ko ikaw na nakikinig, ikaw ay mananampalataya. If you are a born-again believer, this is for you. And kahit hindi ka born-again believer, it is also for you. Pero ito po ay mas matindi po ang mensahe pong ito ay talagang binibigay sa mga mananampalataya. Praise God. Ron po sa Matthew 28, ron ko po kinuha itong ating pag-uusapang ito. Yung pong unang araw ng Sandinggo nang ang Panginoong Hesus po ay bumangon sa mga patay. Not one believe. Ron po sa 12, wala kahit isa sa kanila na naniwala na si Jesus ay nabuhay sa mga patay. Wala po. Kahit ito po ay paulit-ulit na sinasabi niya na siya ay ipapako sa krus, siya ay mamamatay, subalit pagkatatlong araw siya ay bubuhay ng Diyos sa mga patay. Pero walang isa man sa kanila ang naniwala na si Jesus ay binuhay ng Diyos sa mga patay. Praise God. At yung pong burden of proof ay inilagay po sa iglesia. Yung pong burden of proof ay ibinigay sa mga born-again believer at this point and time. Sa atin pong panahon, sa atin pong henerasyon, tayo po yung magpapatunay, tayo po yung magbibigay ng pruweba na si Jesus ay nabuhay sa mga patay. We have all the time. Ibinigay po sa atin ang lahat ng oras, ang lahat ng pagkakataon, tayo po yung sumaksi sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na magbuli. At bago po niya ikomisyon ang mga alagad, ano po ba yung ikomisyon? Bago po niya utusan, mayroon po siyang iginawad. Ano po ang kanyang iginawad? Ito po ay makikita natin sa verse 18 ng chapter 28, na ang sabi roon, bago po siya umakyat sa langit, pakinggan po ninyo ito, bago po siya umakyat sa langit, ang sabi po niya ron sa mga alagad na kanyang iiwan upang ipagpatuloy ang kanyang ministeryo rito sa lupa. Alam po ba ninyo ang ministry ng Panginoong Hesus hanggang ngayon po ay nagpapatuloy. Physically, wala na po siya rito. Pero spiritually, narito po ang banal na Espiritu. He is the Spirit of Jesus Christ. At siya po yung nakaluklok sa ating mga espiritu. Siya po yung nakaluklok sa ating mga puso. Ang Espiritu ng ating Panginoong Hesus. Meron po siyang ibinigay sa mga mananampalataya. At ang tawag po rito ay authority. Sabihin mo nga sa umagang ito sa iyong kinaupuan, authority. Napakahalaga po nito, kaya ko po ito binibigyan ng pansin. Kailangan ito ay nauunawaan. If you are a believer, you must know what you have. Kailangan alam mo kung ano ang meron ka. Kasi kung hindi mo alam kung ano ang meron ka, matatakot ka. Kung hindi mo alam kung ano ang meron ka, hindi mo ito pakikinabangan. Hindi mo ito magagamit. Dahil hindi mo alam kung ano ang ibinigay ng Panginoong Hesus sa iyo. Praise God. Roon po sa verse 18, ang sabi ng Panginoong Hesus, all power in heaven and in earth has given unto me. Ang lahat ng kapangyarihan, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa, ibinigay na sa akin. At pagkatapos hinarap niya yung 12, ang sabi niya, go and preach the gospel. Ang tawag po rito ay authorization. Ang tawag po rito ay kapamahalaan na ibinigay ng Diyos. Power and authority. Ito po ay ibinigay ng Diyos sa simbahan. Ibinigay po yan ng Diyos sa atin. Ito pong authority ito.
Kaya sa umagang ito, atin pong tutuklasin yung napapaloob ron sa salitang authority. Praise God. Ngayon po ay meron po mga tinatawag na authorized dealer. Praise God. Yung pong mga otorisado na ginamit ng isang kumpanya, sila yung legal na may kapangyarihan at karapatan na magbenta ng produkto ng isang manufacturer. Praise God. Ang kapangyarihan po ng Diyos ay dadaloy sa iyo at sa akin. Tandaan po natin, ang dagat na mapula, hindi po ang Diyos ang bumuka. Hindi po. Si Moses po ang nagbuka ng dagat na mapula. Praise God. Kung hindi po naiunat ni Moses ang kanyang tungkod at hindi po siya nagsalita na ang dagat na mapula ay mabuka, hindi po yun mabubuka. Sapagkat yung pong authority ay ibinigay ng Diyos kay Moses upang bukahin ang dagat na mapula. Tayo po ay humaharap sa krisis. Tayo po ay humaharap sa problema. Praise God. At ang dami na pong apektado ng COVID-19 na ito. Magdadalawang milyon na po. Katitingnan ko po lamang sa pinakang latest, 1.8 million ang nag-positive sa coronavirus. At 100,000 mahigit na po ang namamatay. At lahat po ng tao ay nanginginig sa takot. Hindi po nila alam ang kanilang gagawin. Sila po ay tuliro at sila po ay takot na takot. Sa umagang ito, gusto kong sabihin sa iyo, kung natatandaan mo nang ang Panginoong Hesus ay makita ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng tubig, napagkamala nila itong multo. Hindi sila makapaniwala na kaya ni Jesus na lumakad sa ibabaw ng tubig at silang lahat ay nahintakutan. Nahintakutan sila sapagkat yung problema na kanilang kinakaharap, kitang-kita nila. Jesus is on the top of the situation. Naintindihan mo ba yun? Jesus is on the top of the situation. Yung problema na kanilang kinatatakutan, napapatay sa kanila, yung malakas na unos, kitang-kita ng kanilang mga mata, lumalakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. At ang sabi ni Pedro, Panginoon, ikaw ba yan? Ang sabi ni Jesus, it is I. Be afraid. Ako ito, huwag kang matakot. Ano po ang kailangang ating initial reaction sa panahon ito ng gulo at problema at kalamitan? It is I, be not afraid. It is I, be not afraid. Sapagkat kitang-kita nila, si Jesus pinangingibabawan ang bagyo. Kitang-kita nila na si Jesus lumalakad sa ibabaw ng bagyo na kanilang kinatatakutan na magiging sanhi ng kanilang kamatayan. At ang sabi ni Peter, kung ibig mo, ibig kong pumarihan, ang sabi ni Jesus. Ang sabi ni Peter, ibig kong lumakad sa ibabaw ng tubig. Ang sabi ni Jesus, halika, pumarito ka. Ibinigay po yung otoridad kay Peter na lumakad sa ibabaw ng tubig. Halika, Pedro, lumakad ka sa ibabaw ng tubig. Praise God. Nakalakad po ba si Peter nang marinig niya yung otoridad, yung authorization na lumakad sa tubig? Narinig niya mismo sa bibig ng Panginoong Hesus, halika, lumakad ka sa ibabaw ng tubig. At si Pedro po ay nakalakad sa ibabaw ng tubig. Pero alam natin ang nangyari, lumubog po siya. Dahil dumating ang malakas na unos, nabaling ang kanyang paningin sa unos, nabaling ang kanyang paningin sa problema, at siya'y nagsimulang lumubog. Distraction. Ang dami pong distraction sa ating kapaligiran. Ang dami pong masamang balita. Wala kang maririnig na magandang balita. Ang tawag po riyan ay hadlang. Ang tawag po riyan ay hindrance, kahadlangan para maalis ang iyong paningin roon sa ibinigay ng Diyos sa iyo. May ibinigay na ang Diyos sa iyo. You have authority.
You have power. Mayroon kang otoridad. Mayroon kang kapangyarihan. Kaya ginamit ito ni Peter for the time being. Pero ito ay na-distract. Ano ang dumidistract sa iyo? Pareho tayo. Ang dumidistract sa iyo ay coronavirus. Ikaw ba'y nahihintakutan? Ang kapangyarihan po ng Diyos hindi nagbabago. Ang nagbago po ay si Pedro. Inalis ang kanyang paningin sa pinanggagalingan ng lahat ng kanyang kailangan at ng ating pangailangan. Inalis niya ang kanyang paningin sa solusyon sa problema. Nakalimutan niya yung ibinigay na kapamahalaan at kapangyarihan sa kanya. Praise God. You have power. I have power. Ang tawag ko rito ay authority. Kapamahalaan. Kapangyarihan. We have the right to command. Mayroon po tayong karapatang utusan ang lahat ng pakana ng demonyo. Ang coronavirus, iyan po'y pakana ng demonyo. Iyan po ay gawa ng jablong si Satanas. Pero ano po ang sabi ng Biblia? Narito, sa Luke chapter 10 verse 19, narito, Behold, I give unto you power. Behold, I give unto you authority. To what? All serpents. Upang yurakan ang mga lupong. It is the works of the devil. Ano po ba ang mga gawa ng diablo sa inyong buhay? Sakit at karamdaman. Ano po ba ang mga gawa ng diablo sa inyong buhay? Coronavirus. Ang sabi ng Diyos sa iyo, narito, binibigyan ko kayo ng kapamahalaan na yurakan ng mga lupong at ang mga lakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan at sa ibabaw ng lahat ng ito sa anumang paraan. Hindi ka maaari. Kapatid, you have power over the devil. Kapatid, you have power over the devil. Mayroon kang kapangyarihan labang kay Satanas at sa gawa ni Satanas. Ang coronavirus ay gawa ni Satanas. Hindi po ang Diyos ang lulusaw riyan. Ikaw na nakikinig. Ako na nagsasalita sa umagang ito. Ang mga anak ng Diyos po ang dudurog. Ang mga anak ng Diyos po ang lulusaw sa coronavirus. Gamitin mo ito. Intayin ka ng intay sa Diyos. No. Hindi ganun. Ang Diyos ang nag-iintay sa iyo. Ang Diyos ang nag-iintay sa iyo. Gamitin mo yung God-given authority. Gamitin mo yung kapamahalaan na ibinigay ng Diyos sa iyo. Use it. Gamitin mo. Yurakan mo ang coronavirus sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Ang pulis po ay may baril. Sino nagbigay ng baril? Ang gobyerno. May lisensya ng gobyerno. Ang pulis po ay may posas sapagkat siya inauthorize ng umaresto ng mga kriminal. Bakit siya binigyan ng baril? Sapagkat yung mga kriminal may baril din. Kaya ang gamit niya ay posas. Ang gamit niya ay baril. Na ang nagbigay nito ay ang buong gobyerno ng Pilipinas. Buong kalangitan po, binigyan tayo ng otoridad. Binigyan tayo ng kapamahalaan at kapangyarihan. Nayurakan ang mga lubong at ang mga lakdan. At sa ibabaw ng lahat ng ito, sa anumang paraan, hindi ka maaano. Praise God. Kailan ito ibinigay ni Jesus? Nung siya po ay bumangon sa mga patay. Nung makumpleto na po ang kanyang ministry. Paano po nakumpleto ang kanyang ministry? Nung siya po ay ibangon ng Diyos sa mga patay. Jesus is risen from the dead. Yung pong full power and authority ay ng Diyos sa kanya. Yung pong kanyang kamatayan at yung pong kanyang muling pagkabuhay. Doon po nabasag. Doon po nawasak ang pamamahala ng demonyo sa buhay ng bawat isang tao. Praise God. Hallelujah. At yung pong kapamahalaan, ibinigay sa mga mananampalataya. Ibinigay sa mga born-again believer. Kaya nga sabi rin sa Matthew 10, tinawag niya ang mga alagad. Tingnan nga po niyo yung Matthew 10 verse 1.
Pinalapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumalduman na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. Brother and sister, karapatan mo na ang sakit ay iyong pagalingin, hindi lang ang karapatan. Mayroon kang kapangyarihang magpagaling ng may sakit. Exercise, gamitin mo yung otoridad na ibinigay ng Diyos. Alam mo bang ang Diyos ay iiling-iling kapag ang inaasahan mo ay hindi ang Diyos? Sapagkat yung kapamahalaan na magpagaling ng may sakit, inilagay ng Diyos sa iyo at sa akin. Inilagay ng Diyos sa iyo at sa akin. Verse 8, tingnan po yung verse 8. Magpagaling kayo ng mga may sakit, magpabangon kayo ng mga patay, maglinis kayo ng mga may ketong, magpalabas kayo ng mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Authority. Authority that God has given you. Believe, paniwalaan mo na ang coronavirus inilagay ng Diyos sa ilalim ng iyong talampakan. Sapagkat pag hindi mo ito pinaniwalaan, kapag hindi mo ito alam, hindi mo ito pakikinabangan. Hindi mo ito magagamit kapag hindi mo naunawaan yung ibinigay ng Diyos sa iyo. May inilagay ang Diyos sa iyo na authority, kapamahalaan. Praise God. Hallelujah. Ang tawag po rito ay batas ng Diyos. Spiritual law. At kapag sinunod mo ang batas ng Diyos, tulad po ng gravity, kapag ikaw ay tumalon sa bubong, siguradong mababali ang kanang buto. It's a natural law. It's a natural law. Pero mayroon pong spiritual law. At ito nga po yung salita ng Diyos. Lalo sabi sa Psalm 119, verse 89, ang iyong salita ay natatag sa langit. Thy word, O Lord, is settled in heaven. Ang iyong salita ay natatag sa langit. Praise God. Walang makababalik dito sa lupa. Thy word, O Lord, is settled in heaven. Ang iyong salita ay natatag sa langit. Walang makasisira dito sa lupa. Kaya napakataas po ng otoridad ng salita ng Diyos. Praise God. Hallelujah. 138 ng awit. Tingnan natin yung verse 2. Psalm 138. I will worship toward thy holy temple and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth. For thou hast magnified thy word above all thy name. Praise God. Hallelujah. Ako'y sasamba sa dako ng iyong banal na templo at magpapasalamat sa iyong pangalan dahil sa iyong kagandang loob at dahil sa iyong katotohanan, sapagkat iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Praise God. Hallelujah. Kaya, yung pong sinabi ng Diyos mismo, babakapan niya. Yung sinabi ng Diyos mismo, isasagawa niya. Isasakatuparan niya. Sapagkat ang salita ng Diyos ay kanyang pinadakila kaysa sa kanyang buong pangalan. Praise God. Hindi pwedeng sirain. Hindi pwedeng hindi mangyari ang salita ng Diyos. Praise God. Kaya ang simbahan po ay in-empower. Ano po ba yung in-empower? Binigyan ng authorization. We are authorized. What are we going to authorize? To exercise
the miracle working power of God. Yun po yung sabi sa Luke 10:19 at Acts chapter 1 verse 8. We have the right to exercise the dunamis working power of God. Huwag po ninyong intayin ng Diyos. Ang simbahan po ang lulusaw sa coronavirus. Naintindihan po ba niyo? Sa atin po ibinigay ang kapangyarihan. Kaya tayo po ang inaasahan ng Diyos. Tayo po ang kanyang iniintay na atin pong ideklara ng coronavirus sa pangalan ni Jesus, malusaw! Nasa atin po ito. Hindi po yung gagawin ng Diyos. Ikaw po ang gagawa. Ako po ang gagawa nito. Praise God. Gamitin natin yung pananalig na ginamit sa atin. Nasa atin na po. Huwag mong sabihin, puspusin mo ako ng kapangyarihan, nasa iyo na po. 1 John chapter 2 verse 20. Tingnan po ninyo yung 1 John chapter 2 verse 20. Ano po ang sabi ron? You have the unction of the Holy One. Mayroon kang pahid, mayroon kang anointing ng banal na Espiritu. You have the anointing of the Holy Spirit. Ano po ba yung anointing na ito? Ito po yung anointing na bubuhay kay Jesus sa mga patay. The same power that raised Jesus from the dead. Yun po yung kapangyarihan nasa iyo at sa akin. Gamitin mo ito. You have the unction of the Holy One. Nasa iyo na po. Nasa iyo na po. Recognize, acknowledge that you are empowered by the Holy Spirit. Ikaw ay puspos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Praise the Lord. Hallelujah. Oh Jesus, tayo po ang kasangkapan ng upang maituparan ang kanyang kalooban dito sa lupa. Kaya, kilalanin mo ang napakahalagang bagay. Unawain mo, intindihin mo that you have the anointing of the Holy Spirit. Alamin mo na ikaw ay otorisado. Otorisado ka. Mayroon kang legal na karapatan na gamitin. Alin ang iyong gagamitin? Utusan mo ang alin? Ang bundok. Utusan mo ang bundok na mapataas at mapasugba sa dagat at hindi mag-aalinlangan ng iyong puso, mangyayari ang iyong sinabi. Kaya makikita mo sa atin po ibinigay. Kaya gamitin po natin ito laban sa ating sa nararanasang pandemic na ito, pandemic plagues na ito na naranasan ng buong mundo. Magkaisa po tayo. Magkaisa po tayo. Ikaw po ang lulusaw sa coronavirus. Hindi po ang Diyos. Sapagkat ibinigay ng Diyos sa iyo yung trabahong yan na yurakan ang mga lubong at ang mga lakdan at sa ibabaw ng lahat ng ito sa anumang paraan. Hindi. Praise God. Distraction ang dahilan kung bakit lumubog sa tubig si Pedro. Distracted. Nakatingin sa pangangailangan, nakatingin sa krisis, nakatingin sa banta ng coronavirus. Matatakot ka. Mapaparalyze ka. Kailangang unawain mo yung otoridad na ibinigay ng Diyos sa iyo, nasa iyo. Hindi nagbabago. Hindi na-expire. Hindi humihina. Hindi humihina yan. Gamitin mo yan, kapatid. Gamitin natin ito, kapatid. Praise God. Papagningasin ninyo. Papagningasin ninyo yung kaloob na nasa inyo. Ang sabi ni Paul. Sulat po ni Paul. Stir up the gifts that is in you. Papagningasin ang kaloob ng Espiritu Santo. It's our job. It's our job. Use what God has given you. Gamitin mo ang ibinigay ng Diyos sa iyo. Praise God. Hallelujah. Darating po ang araw, ang banal na Espiritu po ay aalis na. Aalis na po, kasama po ang simbahan. Kaya hanggat hindi pa po umaalis ang banal na Espiritu, God, tayo po'y superpower. Nasa banal na Espiritu, nasa akin ang banal na Espiritu. Isang araw tayo aalisin dito at tayo itataas sa alapaap. Believe it, paniwalaan mo, pero i-exercise mo
yung authorization, yung authority na ibinigay ng Diyos sa iyo. Alam ba ninyo, ang authority hindi yan ginagamit sa kapwa-tao. Marami pong manampalataya yung authority ginagamit sa kanyang kapwa-tao. No! Ginagamit ito kay Satanas. Ginagamit ito sa sakit at karamdaman. Ginagamit ito sa salot ng coronavirus. Doon yung ginagamit. Ang pangalan ni Jesus ay gamitin natin laban sa mga pakana ng demonyo. Praise God. Identify the works of the devil in your life and cast it out right now. Praise God. Salangsangin ninyo ito. Ano ang sabi ni Paul? Ano ang sabi ni Santiago, ni James? Submit yourself to God and resist the devil. And the devil will flee on you. Hindi po ang Diyos. Hindi po ang Diyos ang magpapalayas kay Satanas. Hindi po ang Diyos ang sasalangsang kay Satanas. Ang mga mananampalataya po. At ano ang sikreto? Ipasakop ninyo ang inyong sarili sa Diyos. Ipailalim ninyo ang inyong sarili sa Diyos. Ipasiyasat ninyo ang inyong puso sa Diyos. Hindi nagbabago yung authority na sinabi ng Panginoong Hesus. Kaya nga sa umagang ito, pick up God-given authority. Pick up God-given authority. Damputin mo at gamitin mo. Kaya nga nang ito ay masalo ni Peter, nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Inutorisahan siya ni Jesus na lumakad sa ibabaw ng tubig. Sa umagang ito, inuutorisahan ka ng Diyos na lumakad sa ibabaw ng coronavirus. Hello! God authorized you to walk over your circumstances. Yung kinatatakutan mo, praise God, dinaig ni Jesus 2,000 taon na ang nakakaraan. At yung kapangyarihang iyon na dumaig sa kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, ibinigay rin sa atin. All power, praise God, ano pa ba naman ang gusto mo? Ang sabi ni Jesus, lahat ng kapamahalaan, lahat ng kapangyarihan, ibinigay na ng Diyos sa akin. Ibinibigay ko rin naman sa iyo. Hello! Ibinibigay rin naman sa akin. Ibinibigay rin naman sa iyo. Gamitin mo ito. Praise God. Hallelujah. Bakit hindi mo magamit? Hindi mo alam. You are authorized to practice the authority that God has given you to cast out devil. Yurakan. Ang ginamit pa nga pong salita ay to trample all serpents. Ano po ba yung trample? Yurakan. Yapakan. Yapakan mo. Tingnan mo ang taas ng kalagayan mo. Mas mataas ka kaysa sa coronavirus. Bakit? Because you are authorized by Jesus. You are authorized by God na yurakan ang coronavirus sa pangalan ni Jesus. Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Yung pong walking power and ability ni Jesus na ibigay sa simbahan. Peter symbolizes the church when he says, come, walk. That same authority, that same power, granted sa mga mananampalataya. Matagal nang nasa iyo. Why? Because you have the unction, you have the anointing of the Holy Spirit. Bakit ko ito itinuturo sa iyo? Dahil kailangan mo. Dahil baka sa loob ng bahay naghihintay ka ng coronavirus. Dahil baka sa loob ng bahay nanginginig ka sa takot. Believer! Hindi ko po sinasabing magpagala-gala ka at mag-alis ka ng mas. No! Hindi nang sinasabi ko. Ipwesto mo ang iyong sarili. Ano ang iyong pupwestuhan? Ito yung pwesto ng puspos ng banal na espiritu. Puspos ng kapangyarihan ng gagaling sa itaas. Oras na po para i-exercise natin ang ibinigay na otoridad. Ang sabi nga ni Benny Hinn, even the weakest believer. Mga kapatid, even the weakest believer, hindi ko alam ang kanyang ibig sabihin, hahabulin ng demonyo.
at yung mga pakana ng demonyo. Ano ba yung mga pakana ng demonyo sa buhay mo? Yurakan mo. You have the name, you have the blood, and you have the power of the Holy Spirit. Paulit-ulit ko pong sinasabihin sa inyo. Dahil nasa iyo yung kailangan mo na kasangkapan kung paano mo gagamitin ang pangalan ni Jesus, ang dugo ng kordero at ang kapangyarihan ng persona ng banal na Espiritu. In Jesus, you and I is complete. Kompleto po tayo. Kompleto po tayo, hindi dahil ikaw ay banal. Hindi sa iyong mabubuting mga gawa, hindi sa aking mabubuting mga gawa, hindi rin sa aking maraming paglilingkod, hindi. Ang Diyos mismo ang nagsabi, narito, binibigyan ko kayo ng kapamahalaan. Si Jesus mismo ang nagsabi. Jesus Himself authorized you. Kaya nga, hawakan mo, kuhanin mo ang kapamahalaang ibinigay na sa iyo ng Panginoong Hesus 2,000 taon na nakakaraan. At na-realize mo lamang ito siguro ngayong umagang ito. We must not be on the defensive mode. We must be on the offensive. Naintindihan mo ba niyo? Hindi po pwedeng tayong salag ng salag. Kailangan tayo po'y umaatake sapagkat ibinigay po ng Diyos sa atin ng binding and loosing. Hello! Ang sabi po ng Diyos ni Jesus kay Pedro, narito, Pedro, ibinibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Peter, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatsoever you bind in heaven will be bound on earth. Anumang talian dito sa lupa, tatalian sa langit. Kaya sa langit muna natin yan tatalian. Sapagkat pag tayo nagsasalita po tayo sa langit. Sapagkat yung authorization natin ay galing sa langit. Kaya sa langit tinatalian natin ang coronavirus sa pangalan ni Jesus. At dito sa lupa ay kinakalaga natin, lusaw na ang coronavirus sa pangalan ni Jesus! Hallelujah! Hindi po nagbibiro ang Diyos. Seryoso po ang Diyos. Seryoso po ang Diyos nang sabihin niya ito. Hindi po nagkataon lang na si Pedro na kumakain sa iglesia ay nakalakad sa ibabaw ng tubig. Yung po'y talagang ipinakita sa makabagong simbahan. Sa oras at sa sandaling ito, sa umagang ito, ipinapaalam sa atin ng Diyos. We can walk. Makalalakad tayo sa ibabaw ng problema. Iyong kinatatakutan natin, mas mataas ang ating pwesto sa coronavirus. Sapagkat tayo ang yuyura. Yuyurakan natin ang ating mga kaaway. Yuyurakan natin ang mga ahas. Yuyurakan natin ang mga matandang leon. Praise God. Hallelujah. Spiritually speaking, tayo po ay nakaupo. We are seated in heavenly places in Christ Jesus. Yun po yung position natin. Sa harapan po ng Diyos, spiritually, position yourself. We are seated in the heavenly places in Christ Jesus. Naintindihan po ba ninyo yun? Ang atin pong pwesto ay kung ano yung pwesto ng Panginoong Hesus. Nasa third heaven, nakaupo sa kanang luklukan ng Diyos, sapagkat ang sabi ni Jesus, kung saan ako nauupo, doon rin naman kayo nauupo. He is talking about spiritual authority. Nasa third heaven, ang nasa second heaven, ang mga demonyo. Ang nasa first and second heaven, ang mga demonyo. Ang mga pakanan ng demonyo. Nasa hangin. Ang mga demonyo nasa hangin. Ang coronavirus nasa hangin. Pero ang pwesto natin, nasa ibabaw nasa third heaven. Mataas ang ating pwesto. Yung pwesto ng Panginoong Hesus, yun ang ating pwesto. At ang pwesto ng coronavirus, nasa ilalim ng talampakan ng ating Panginoong Hesus. Nasa ilalim ng mga anak ng Diyos. Praise God! Hallelujah! Oh, Jesus! Kahapon, meron akong ka-eskwelang dumaan rito at
ang kanyang ang aming naging kwentuhan ay tungkol sa coronavirus. At alam niya ako'y pastor. Ang sabi niya, pag nangyari ang sinabi mo, pupuntahan kita rito sa inyong bahay at ikaw ang aking tagapagligtas. Tingnan po niyo ang tao, wala po silang alam sa salita ng Diyos. Wala po silang pagkapitan. Sapagkat ang sabi niya, kung sino pa yung mayayaman, yun ang nagkamatay. Yung mga doktor, nagkamatay. Yung mga dalubhasa sa medisina, nagkamatay. Yung Prime Minister, si Prince Charles, may coronavirus. Yung ating gobernador, may coronavirus. Praise God. Yung Prime Minister ng Canada, may coronavirus. Ang mga senador ay may coronavirus. Ito po ay wake-up call at panawagan na walang sigurado. Kahit ikaw ay nakatira sa palasyo, kahit ikaw ay may security guard, kahit ikaw ay nahihiga sa pera, walang makatiyak at walang makasigurado. Brother and sister, isa lamang ang sigurado, ang presensya ng Diyos, ang pinakatiyak at pinakaligtas na lugar. Praise God. Kaya nga sa umagang ito, kung mayroong nanonood na unbeliever, na hindi pa tinatanggap si Jesus bilang Panginoon at Sariling tagapagligtas, make sure, siguraduhin mo na ang iyong katawan ay maging templo ng kanyang Espiritu. Make your body the temple of the Holy Spirit sa pamamagitan ng pagsusuko ng iyong buhay. The word is surrender. Isuko mo ang iyong buhay sa Diyos. Kaya ang buhay po ng mananampalataya kailangan araw-araw nakasuko. Hindi po lang pag-araw ng linggo. Hindi po lang pag-araw ng linggo. Si Peter nga po, harap-harapan, kitang-kita niya ang Panginoong Hesus, lumubog pa rin sa tubig because of loss of concentration. Because of what we call out of focus. Broken focus ang naging dahilan kung bakit siya lumubog. Nabaling ang kanyang paningin sa problema. Nabaling ang kanyang paningin sa laki ng bagyo, sa laki ng alon, at siya'y mabilis na lumubog. Samantalang yung delegated authority, hindi nagbabago. Hanggang ngayon nasa iyo pa rin yan. Hanggang ngayon nasa atin pa rin yan. Kapag ginamit mo ito, kapag hinawakan mo ito, when you take hold of the authority that God has given you, praise God, rest assured. Rest assured. The power of the enemy, ito'y nasa ilalim ng iyong talampakan. Ang mga gawa ng dyablo, ito'y nasa ilalim ng iyong mga talampakan. You are powerful than the devil. Gusto kong sabihin sa iyo. Hindi dahil ikaw ay matuwid. Hindi dahil sa iyong mga gawa, kaya ka naging mas makapangyarihan kaysa mga gawa ng demonyo dahil sa ating Panginoong Hesus. Nasa atin po si Jesus. At dahil nasa atin po ang Panginoong Hesus, yun po yung authority. Yun po yung authorization. Kaya nga po mayroong badge ang pulis. Alam po ba niyo yung badge, yung tsapa? Kapag po walang tsapa ang pulis at walang uniforme, nalalabanan po siya ng sibilyan. Nakokontra po siya ng sibilyan. Pag siya'y nagsuot ng baril nang hindi naka-uniforme, tsapa, bawal po yun. Bawal po yun. Kaya tayo mananampalataya, kailangang ibihis natin lagi ang kabihisan ng Panginoon. Kailangang ibihis natin ang buong kagayakan ng Diyos. Ilagay natin ang ating tsapa. Yung pong breastplate of righteousness, ilagay natin. Ilagay natin. Yung pong shield of faith, ilagay natin. Yung pong helmet of salvation, ilagay natin. Praise God! At yung po ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Yung po ay walang iba kung hindi ang Panginoong Hesus. Yung po ay walang iba kung hindi ang kapuspusan ng Banal na Espiritu. Ang tanging paraan para maisuot mo ang iyong full battle gear, be filled with the Holy Spirit. How are you going to be filled with the Holy Spirit? Hingin mo. Sa umaga pa lamang, kailangan puspos ka na ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Hindi ka mapupuspos ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu nang hindi mo ibinubuka ng maluwang ang iyong bibig. Ibuka mong maluwang ang iyong bibig. Open up your mouth wide and I will fill it. Yun po ang kapuspusan ng Banal na Espiritu. Hello.
Kung ang lasinggero po ay napupuspos ng alak dahil sila inom ng alak, dahil binubuka po nila ang alam bibig para uminom ng alak, ang banal na espiritu po ay naitulad sa tubig. Tubig na nagbibigay ng buhay. Uminom ka hanggang sa ikaw ay mapuno, hanggang sa ikaw ay mapuspos. Kaya i-practice mo ito sa kinabukasan. Fill me now, Holy Spirit. He will not fill you if you are not hungry. He will not fill you if you are not thirsty. Yung pong mga nauuhaw, nagbubuka ng kanyang bibig at sinasabi, Banal na Espiritu, kailangan kita, puspusin mo ko, punuin mo ko ng iyong presensya, ng iyong kapangyarihan. Praise God. Hallelujah. Ang kapangyarihan po ng Diyos ay dumadaloy saan? Sa church. Ang church ay hindi building. Ang church ay tao. Ikaw at ako ang simbahan. At para ito ay dumaloy, gamitin mo. Use it. Use it. Exercise it. Practice it. In the name of Jesus. You have the right to command. Mayroon kang kapangyarihang utusan ang mga demonyo. Alam mo bang nanginginig ang mga demonyo kay Jesus na nasa iyo? Alam mo bang nanginginig at nadudusaw ang kanser kay Jesus na nasa iyo? Nagtataguan